Ito na ang matitinding balita na ating nasagap sa araw na ito mga kababayan. Sinabi ng Malacanang noong Lunes na handang harapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang impeachment complaint na maaaring ihain laban sa kanya. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na iginagalang ng Pangulo ang angkop na proseso at nananatiling nakatutok sa pamamahala. Ginawa ni Castro ang pahayag sa isang press briefing kung saan inulit niya na ang mga naunang pahayag tungkol sa isang planong impeachment ay walang batayan. Nakita na natin ang pahayag na ito ng isang mambabatas. Sa puntong ito, ang mga ito ay mga unsubstantiated na pahayag na di umano ay nagmumula sa mga taga-suporta ng isang politiko. Ang Pangulo ay nananatiling nakatuon sa pamumuno at paggawa ng mga resulta para sa sambayanang Pilipino, sabi ni Castro. Sa hiwalay na panayam sa unang balita nitong Lunes, muling ibinasura ni Castro ang mga ulat ng posibleng hakbang ng impeachment. Ito ay walang basehan, mga sinasabi-sabi lamang. It has no basis, it's just talk, she said. Ang issue ay lumitaw matapos sabihin ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District, Representative Edgar Aris, na nilapitan siya ng mga individual na humihimok sa kanya na iendorso ang isang impeachment complaint laban sa Pangulo sa batayan ng betrayal of public trust. Sinabi ni Aris na ang mga individual na nakipag-ugnayan sa kanya ay mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Dahil po dyan mga kababayan ay binanatan itong si Claire Castro at tinawag itong tagapagsinungaling ng Malacanang. Panoorin. Ayan, tagapagsalita at tagapagsinungaling ng Malacanang na si Claire Castro ay nagsalita na hindi dapat daw i-impeach o ma-impeach si Bongbong Marcos dahil unang-una sa lahat daw ay wala siyang ninakaw na pera ng gobyerno o pera ng taong bayan. Kaya hindi daw siya dapat na ma-impeach. At eto pa, siya rin daw ang nag-iimbestiga sa malawakang flood control project. Hanggang ngayon Claire Castro, tagapagsinungaling ng Malacanang ay wala pa rin nakukulong sa sinasabi mong iniimbestigahan ng presidente mong bangag. At ito ang pinakamalala mga kababayan kong Pilipino. Pinagbibintahan siya ni Claire Castro itong si Vice President Sara Duterte na si Vice President Sara Duterte daw ang dapat ma-impeach. Bakit? Siya daw ang naglustay ng napakaraming pera, milyong-milyong pera ang nilustay daw ng Office of the Vice President. At ito pa, ang pinakamalala na sinabi ng tagapagsinungaling ng Malacanang na si VP Sara daw ay tumatanggap ng pera sa mga drug lord. Aba, mag-ingat-ingat ka sa pananalita mo, Claire Castro na tagapagsinungaling ng Malacanang, dahil baka matulad ka kay Gadon na nadisbar dahil sa katangahan at kabubuhan niya. Kaya ikaw dyan na tagapagsinungaling ng Malacanang, Claire Castro, Diputa di Gaga, huwag kang masyadong tanga at paipal. Okay? So kayo dapat ang managot at dapat kayong lahat ma-impeach at dapat kayong lahat makulong dahil napakatagal niyo nang sinasabi na si Bongbong Marcos ang nag-iimbestiga sa malawakang flood control project na yan na ninakaw ninyo. Hanggang ngayon wala pa rin kayong nakukulong. Unang-una sa lahat, Claire Castro na tagapagsinungaling ng Malacanang, sinabi ng presidente mong bangag na si Bongbong Marcos na bago magpapasko ay maraming makukulong na congressman at mga kontraktor na nagnakaw at naglustay ng pera ng taong bayan at pera ng gobyerno. Pero 2026 na wala pa rin naipakukulong ang bangag mong presidente. Kaya sa mga sumusuporta pa kay Bongbong Marcos at sa iba pang tangang pa-OE at pa-EPAL na si VP Sara, kapag pinag-usapan ng mga Duterte, lahat sila ang ingay nila, pati ang mga congressman na malapit ng matigog, ang ingay nila. Nagtumpok-tumpukan ng mga utak hipo, ng mga tarantado, inutil na mga magnanako na politiko at mga gunggong, no? Pag Duterte ang pinag-usapan. Pero pag ang pinag-usapan ay ang Ghost Project o Flood Control Project, lahat sila nakatikop ang bibig, lahat sila hindi makapagsalita dahil takot sila kay Bongbong Marcos na inutil naman na wala namang naggagawa, no? Kaya wag kayong magbintang sa kay VP Sara na tumatanggap siya ng pera sa mga drug lord dahil baka madisbar ka, Claire Castro, dahil sa katangahan at kaubuan mo pwede kang kasuhan sa mga sinasabi mong gunggong ka. Pero kung pag-usapan po natin ay breach of public trust, nabanggit dito tungkol sa di umano pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Ito na naman yung kabobohan mo, Mari. Ang Pangulo ang nagpaimbestiga, kaya wala siyang kinalaman.
Siya ang nagpaimbestiga, kaya hindi siya dapat imbestigahan. Hindi ba pwedeng nagpaimbestiga siya kasi alam niya siya na ang iimbestigahan, kaya inunahan niya na? Di ba? Hindi ba merong possibility na ganun? Kaya siya nagpaimbestiga kasi naiipit na siya. So bago siya imbestigahan, nagpaimbestiga na yung adik na yan. Tapos yung sinasabi mong yung GAA na maaring pinirmahan niya, anong maari? Pinirmahan niya talaga yung GAA na naging sanhi ng di umanong corruption sa flood control. Hindi ito haka-haka, hindi ito katang-isip, hindi ito di umano. Ito ay totoong nangyari. Totoong pinirmahan ni Bangag yung GAA. Kaya nagkaroon ng korupsyon sa DPWH. Actually, hindi lang DPWH. Napakaraming ahensya ng gobyerno. Ang punong-puno ng nakawan, Mare. Di ba? Bakit ba nagkaroon ng nakawan? Kasi nga pinirmahan niya. 1+1, very basic. Tapos sa pagmamalaki mong ending, wala siyang Mary Grace Piatos. Anong walang Mary Grace Piatos? Yung mga nagdi-deliver ng droga sa kanya, hindi ba ito Mary Grace Piatos din? Kasi hindi naman pwedeng i-divulge kung sino ang supplier ng mag-asawang Bangag na yan. Actually, hindi nga mag-asawa pamilyang Bangag. Dahil kasama yung mga anak niya sa mga nagdudroga, sabi ni Ate Aimee. Okay? Lilinawin natin si Ate Aimee mismo ang nagsabi na ang mag-asawang ito ay nagbabangag kasama ang kanilang mga anak. Hindi ba natin pwedeng i-consider na ang mga supplier ni Ngagfa isang Mary Grace Piatos din? Pinagmamalaki mo, Mare, na walang Mary Grace Piatos si Ngagfa, pero meron siyang pulburon. Meron siyang kokaina. Meron siyang sex video sa Amerika. Diba yung sinabi ni Lady na you go enter the dragon na the wet box of my husband. Nagreklamo pa nga si husband, diba? I think it's too big. Nagtaka naman si Mr. Tubig. Ilang beses nang nag-enter the dragon sa wet box? Diba ng Pangulo, pagtapos kayo ng Artica, it's too big. My God. Diba napaka-ipokrita? Yung naratibo mo walang kwenta. Just because ikaw ang nagpa-imbestiga doesn't mean na hindi ka kasama. Inunahan mo lang dahil alam mong iimbestigahan ka na, kaya ka nagpa-imbestiga. Huwag yung nga laging ginagago yung mga Pilipino. Yung feeling nyo kayo lang matalino. Feeling nyo magaling kayo mag-analisa. Feeling nyo pag meron kayo sinabi, mapapaniwala nyo yung mga Pilipino. Ugo ka talaga, Mari. Palibasa isa kang abogada, pero yung katwiran mo pang tanga. Wala ka ng kahihiyan sa sarili. Sa bagay, sa laki ng kwarta na isinusungal-ngal sa bunganga mo, talaga namang wala nang hiyaan ito. Pakapalan na lang ng bulsa ito. Nakakaloka. Yung sasabihin mo na na hindi nagnakaw ang presidente, siya ay hindi magnanakaw. Pwede. Hindi siya literal na nagnakaw. Agree ako dyan. Pero siya ang nagpanakaw. Pumirma siya ng GAA para makanakaw yung mga kasama niya at maibigay sa kanya. Alangan mang magnanakaw lang yung mga nasa ibaba. Tapos siya na nasa itaas, walang mapapala. At lahat sila walang mapapala kung hindi pipirma si leader. Di ba? Hindi siya nagnakaw. Pero siya ang nagpanakaw. Di ba? Tapos pagkanakaw, ibinigay sa kanya. Hati-hati sila May gulay, pwede ba? Huwag mong gagawin ng mga Pilipino, Mare. Hindi kami katulad mo. Ipokrita, mukha kang pera. Isang araw, sinasabi ko sa'yo, may impacho ka din. May impacho ka din. Tapos makikita mong reaksyon ng taong bayan kung gaano sila hindi malulungkot pag ikaw ay na impacho. Ganon. Ina mo.